Magandang umaga mga kapatid. Bago po tayo magsimula sa ating mensahe sa bago po ito, gusto nating kilalanin po. So, dito po yung pamilya ni Brother Castor Gamit, po sa likod, Mr. B, Mr. Gamit, at saka si Brother Lito. Siya po'y namatay sa US, tapos kinominate, at nagkaroon po ng funeral service kahapon doon po sa Tierra Santa. Sa mga hindi po nakakaalam at hindi nakakakilala kay Brother Castor Gamit, siya po at ang Sister Gamit kasama si Wallace Little, patag na rin po yun, sila nagsimula ng gawain sa Angeles. So, nagpapasalamat po tayo sa ganung paraan na kundi sa kanila, hindi tayo maging Kristiyano at hindi natin nakita ang kaligtasan. So, nandun po sila. Kung mamaya nang tapos po ang ating pagsamba, ay magkipagkamayan tayo sa mga kapatid. So, ang ating pong mensahe po sa umaga po ito ay ang scriptural basis of unity or for unity. Para ano magiging basihan ng ating pagkikaisa sa isa't isa. Doon po sa mga miyembro ng mga denominations, katulad din po ng mga kapatid na mayroon maling pananampalataya, maling aral, hindi tayo nakikipagkaisa sa kanila. Dahil meron tayong dahilan. Meron po talagang basihan ng Biblia kung paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa o unity. Dito po sa Ephesians chapter 4, 1-6. Kaya ako nabilang ko sa Panginoon. Kaya sinasabi ni Pablo na siya'y bilanggo sa Panginoon dahil siya nakakulong sa Rome. Naisulat mo niya ang sulat na ito. Ay nagsusumamo sa inyo na kayo lumakad na nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y tinawag. Na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtsatsaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Actually, hindi ko gusto siya ng pag-ibig, dapat magmamahal yan. Na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan, isang Espiritu, kung paano itinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. Ito po makikita nating sulat na bahagi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. Dito natin makikita kung ano ang dapat natin maging basihan ng pagkakaroon natin ng pagkakaisa. Ito yung scriptural basis for unity. Hindi lang tayo basta magkaisa. Kinakailangan may dahilan ba't tayo nagkakaisa. Yun ang gusto natin bigyan pansin sa ating pag-aaral po sa umaga po ito. Sabi sa English, endeavoring to keep the unity. Isang tayong endeavor, ito po ay, sabi nga po sa kahulugan na ito, refers to a serious, determined effort to achieve a goal, acting as both a verb meaning to try hard, and a noun meaning a sincere attempt. Which suggests sustained, active striving, such as in professional endeavors or personal development, rather than a casual attempt. Itong salitang ito, sinasabi sa atin, pag sinabi pagsikapan ganyan, hindi lang ito isang one-time event. Ito yung patuloy at consistent na gawain ganyan. In other words, para mapanatili natin ang pagkakaisa, yun ay seryosong paggawa. Consistently, sabihin. Yan ang sinasabi ni Pablo. Palagi ganyan, gawin natin at pagsikapan ang pagkakaroon ng pagkakaisa. Sabi rito, the unity of the Spirit. Yung pagkakaisa po natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Alam po natin, binabanggit nito yung Spirit. Pero yun po isang metonymy. Isang bagay na nagagaling sa Espiritu Santo. At ang bagay na nagagaling sa Espiritu Santo ay ang katotohanan ng Diyos. Siya nagpahayag ng buong katotohanan. Kung hindi dumating ang Espiritu Santo, hindi natin malalaman kung ano yung totoo. Dahil nung nangaral po ang ating Panginoon sa lupa, hindi na ipangaral ng lahat. Dahil may mga bagay hindi tatanggapin
ng kanyang mga lagat sapagkat sila yung mga Hudyo. Sa John 16 verse 12, itong ating matutunghayan, mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo. Ngunit, hindi nyo kayang dalhin sa ngayon. Hindi rin nila tatanggapin. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang namang bagay na kanyang marinig, yun ang kanyang sasabihin, at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Sabi, papatubayan niya kayo sa buong katotohanan. So, pagkaroon ng pakikipagkaisa ay ayon sa mga bagay na ipinahayag ng Espiritu Santo. Hindi ayon sa kalooban ng tao. In other words, hindi tayo pwede magkaisa kung kalooban ng tao lang pinag-uusapan. Ay lahat ay magkaisa ayon sa katotohanan na ipinahayag ng banal na Espiritu sa tali ng kapayapaan. Meron po isang malaking grupo merong malaking iglesia na they are united, but they are forced to unite. Tinatakot sila. Merong intimidation. Kaya nagkakaisa sila. Ang biblical unity ay hindi gano'n. Ito yung bunga ng ating pananampalataya na gusto natin magkaroon ng pagkakaisa. So ito yung sa mapayapang paraan. Hindi natin pinupersa, pinag-aaralan natin, pwede natin pinupersa. Kung gusto natin magkaroon ng pagkakaisa, pwede natin gawin. Persahin natin, mga kapatid. Pwede yung sinasabi ni Pablo, sa tali ng kapayapaan, ganyan. So ito isang mapayabang paraan ng pananatili ng pagkakaisa. Hindi natin po nagpersa, hindi po yung kalooban ng Diyos. So, bisa kailangan natin pagsumikapan ang ating pakikipagkaya. Ano yung basis? Dito po sa Ephesians chapter 4, may binabagit puro isa. Number 1, sabi nito, one body. Tapos, one hope, one spirit. One hope of your calling. Bakit tayo tinawag? Isa lang yun. Tapos, one Lord, isang Panginoon. Tapos, isang pananampalataya, isang bautismo, at isang Diyos at Ama. Yun ang sinasabi ng pagkakaisa na sinasabi sa bahagi ito ng sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. So, kailangan maniwala tayo sa isang katawan. Kailangan maniwala tayo sa isang Espiritu kanya. Kailangan tayo magkaisa sa isang pag-asa. Kailangan tayo magkaisa sa isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, at isang Diyos at Ama. Kailangan tayo magkaisa doon. Outside of that, wala tayong obligasyon na magkaisa. Ito lang sinasabi ng Biblia kung saan tayo magkakaisa kanya. Pag may pinalitan dyan, hindi tayo pwede magkaisa. Ito sinasabi ni Pablo na kailangan nating pagsumikapan. Unang-una, isang katawan. Doon po sa Pangasinan, ang katawan ay Panginoon. Isa po ito sabi ni Brother John at saka Brother George Takbal. Nananalangin yung kapatid, katawan ka. Kasi siyempre tatawa sila. Pero dito po sa katawan, hindi po Panginoon. Yun yung katawan. Dito sa Ephesians chapter 1 verse 22, at kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ginawa siyang ulos ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ginawa siyang ulo, ginawa siyang pangulo. Ibig sabihin, siya yung masusunod. As far as the church is concerned, na siyang katawan niya. So yung katawan na sinasabi ay iglesia ng ating Panginoon. Ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. So sabi ni Pablo, ang katawan ay iglesia. Inulit po sa Colossians 1:18. Siyang ulo ng katawan. Ang iglesia, siyang pasimula ang panganay mula sa mga patay upang siya maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Siya yung makita natin kahit pagkamataas sa lahat ng mga bagay. Siya yung ulo ng katawan, ng iglesia. So, ang isang katawan ay ang isang iglesia. Kailangan tayo magkaisa sa katotohanan na meron lamang isang iglesia na itinatag ang Diyos. Hindi marami, isang katawan lang. One church. Kailangan tayo maniwala doon na isa lang iglesia ang itinatag ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon. Hindi tayo pwede maniwala na marami iglesia ang itinatag ng Diyos.
Kaya hindi tayo pwede magipagkaisa sa mga denominations. Dahil iba ang kailang pagtingin. Ang kailang paniniwala, ang Diyos, ang Iglesia ng Panginoon ay binubuo ng iba't ibang denominasyon. Hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Iisa lang ang Iglesia. Yan ang kailang kaisipan. Ito'y puno na may iba-ibang sanga. At siya ng iba't ibang Iglesia sa Iglesia ng ating Panginoon. So ito isang maling pagtingin sa isang iglesia. Kaya hindi tayo pwede makipagkaisa sa kanila. Kaya iba yung mga iglesia yan, iba yung paniniwala, iba pangalan, iba pagsama. Wala silang pagkakaisa. So pagka gano'n ang ating nakikita, hindi tayo pwede makipagkaisa dyan. Dahil isa lang iglesia yung itinatag ng Panginoon. At yung isang iglesia lang yun ang ililigtas ng Panginoon. Dito po sa Efeso, chapter 5, verse 23, maliwanag po sa atin yun. Siya ang tagapagligtas ng katawan. Kaya alam po natin kung ano yun. Yan ay walang iba kundi iglesia ng ating Panginoon. Basahin natin sa chapter 5 ng Efeso. Ito na po yung may kaugnayan sa pag-aasawa. Ano po? Sapagkat ang asawang lalaki, ang ulo ng asawang babae, gaya ng Kristo na ulo ng iglesia na siya ang tagapagligtas ng katawan. Kung unawain po natin ang talatang iyon, hindi yung babae ang susunod, kundi yung lalaki. Pagka pinaligtad natin yan, kasalanan yun. At saan tagapagligtas ng katawan, ganyan, na walang iba kundi iglesia. So, kung hindi tinatag ng Panginoon yan, hindi niya liligtas yan. Ang ililigtas lamang niya yung isang katawan, isang iglesia na kanyang tinatag. So, maliwalag ko, hindi isa lang katawan, isa lang iglesia. One spirit. Alam po niyo ang salitang espiritu, totoo po yan, ito tungkol sa isang kalikasan na hindi pisikal, tulad ng Diyos. Pero ang salitang espiritu, hindi lang yun ang pinapakilala niya. Ang espiritu ay nagpapakilala rin po na ito'y tagapagturo o ito'y tagapagpahayag. So pag sinabing isang espiritu, meron lamang isang tagapagturo o tagapagpahayag ng katotohanan. Dito po sa unang-one, ginamit na salitang huwag niyong paniwalaan ang bawat espiritu. So, yung espiritu ay nagtuturo. Kaya huwag mong paniwalaan, ganyan, hindi ba? Dito po sa 1 John, chapter 4, hindi po nagkakamali. Mga minamahal, huwag niyong paniwalaan ang bawat espiritu ngayon. Kundi niyong subukin ang mga espiritu kung sila sa Diyos. Sapagkat maraming lumitaw na mga bulang propeta at sa kalimutan. Dito yung nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu nagpapahayag na siya sa Kristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. Ang issue po sa unang-one ay yung issue ng mga Gnostics. Hindi sila naniniwala na si Kristo ay nagkatawan. Siya naging tao, siya naniniwala doon. Kung tingnan nakita nyo, huwag yung paniwala ng ang bawat espiritu. Ang espiritu na nagpapahayag. So sa kahulugan na isang espiritu, siya ay tagapagpahayag. Siya ay tagapagturo ng katotohanan. Balikan po natin binasa natin kanina. Mayroon pa ako maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi nyo kayang dalhin sa ngayon. So bakit kapag dumating ng espiritu ng katotohanan, papatubahan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, yun ang kanyang sasabihin, at kanyang ipahayag sa inyo mga bagay na darating. So, ang Espiritu Santo ang tagapagpahayag ng buong katotohanan. Ito rin po sa 1 Timothy chapter 4, verse 1. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mahuling panahon ng iba ay tatalikod sa pananampalataya, sa pamagitan ng pakikinig sa mga pagmamarayang Espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Kasi ninyo siltang Espiritu. Hindi lang tumutukoy yan sa isang kalagayan na dipisikal, kundi tagapagturo o tagapagpahayag. So makikita natin kung ano ibig sabihin ng isang Espiritu. Kailangan nating paniwalaan na ang katotohanan galing lang sa isang tagapagpahayag. Ayan ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kaya pagka mayroong pinanggagalingan ng aral na hindi galing sa Espiritu Santo na nakasulat sa Biblia, hindi natin pwedeng paniwalaan yun. Hindi tayo pwedeng makipagkaisa sa kanila. Espiritu Santo lang ang tagapagpahayag.
Isang pag-asa ng iyong pagkatawad. Bakit tayo tinawag? Bakit tayo tinawag na yung Ebanghelyo? Bakit tayo naging Kristiyano? Dahil mayroong pag-asa na sinasabi sa atin. At yung pag-asa na yun ay isa lang. One hope of your calling. Ganyan. Isa lang. Ano yun? Yung buhay na wala hanggang sa langit. So kailangan tayo magkaisa na ang ating pag-asa ay ang buhay na wala hanggang sa langit. Pag hindi gano'n yung tinuturo, hindi tayo pwede magkaisa. Doon sa gano'ng, sino man nagtuturo ng gano'n. Sa Titus chapter 1 verse 2, sa pag-asa, sa buhay na wala hanggang sa pag-asa. Pag sinasabing pag-asa, hindi isang bagay na wala pa sa atin. Pag-asa pala. Dito sa Romans chapter 8, sinasabi sa atin, tayo niligtas sa pag-asang ito, kanya. Sapagkat kung ang pag-asa nakikita, ay di na pag-asang ito, kanya. Pero kung di pa ito nakikita, kailangan natin hintayin na may pagtitiis. Yung mga Baptist, naniniwala sila na meron silang buhay na wala hanggan. E paano naging pag-asa yun? Pag pag-asa, wala pa sa'yo. Dito sa Romans chapter 8 verse 24, sapagkat tayo niligtas sa pamagitan ng pag-asang ito. Ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa. Nakita mo na eh. Sapagkat sino ang umaasa sa nakikita? Subalit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin ito na may pagtitiis. So yun ang pag-asa natin. Hinihintay natin itong may pagtitiis. Dahil ito ibibigay sa atin ng Panginoon sa kanyang pangalawa at ulit pagdating. So Hebrews chapter 9 verse 28, ibibigay niya ang ating kaligtasan. Yung buhay na walang hanggan sa langit. Sabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4, siya naghihintay sa araw na bibigay sa kanya ang putong ng katuwiran. So yun ay pag-asa. Pero dahil bakit tayo naniniwala at darating? Dahil nangako sa atin ay ang Diyos. At ang Diyos ay hindi maaaring magsinungaling. Saan ang pag-asa niya? Sa lupa. Sa langit. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang tuwis, at di ko magkupas na nilalaan sa langit para sa inyo. So ito pag-asa ng buhay na walang hanggan sa langit siya. Hindi sa lupa, sa langit. Doon tayo lahat pupunta, yung mga Kristiyano, sa langit. Doon sa 2 Peter chapter 3, yung bagong langit at bagong lupa. In other words, bagong tirahan. At ang bagong tirahan na yan, ipinangako ng ating Panginoon. Sa John chapter 14, in my Father's house are many mansions. Yun ang pag-asa natin. Titira tayo sa langit. Magpakailanman. Kasama natin ang Diyos, ang ating Panginoon, ang Espiritu Santo, lahat ng mga kaya sa langit. At lahat ng mga taong naligtas. Doon ang ating pag-asa. Mapapasin po ninyo, mayroong maling pag-asa. Ang pinaka-matingkad na halimbawa ay yung mga saksi ni Jehovah. Yung mga saksi ni Jehovah, naniniwala sila na 144,000 lang ang pupunta sa langit. Yung karamihan daw ay mabubuhay magpakailaman sa lupa. Yun ang pag-asa nila. Pero hindi mali. Dahil hindi nila naintindihan ang 144,000, yun po hindi literal na bilang yan. Kung di pag-aaral natin mabuti, ang number 12, palaging bilang ng bayan ng Diyos. Pasinin natin yun. 12 tribo ng bansang Israel. 12 apostol ng ating Panginoon. So, 12 times 12, 144. Ang prinsipyo ng 10 ay complete. So, ito yung kompletong bilang ng mga maliligtas. Hindi lang literally 144,000. Kaya karamihan daw sa kanila ay nasa lupa. Alam po niyo mga saksi ni Jehovah, once a year, meron siya ng Lord's Supper. Pero yung kakailan ng supper na yun ay pupunta sa langit, yung 144,000. Hindi sila nakakatiya kung sino yun. So tumitingin lang sila. Yun ang kailang paniniwala. Pero ang problema niya, paano sila tutura sa lupa? Eh pagdating ng Panginoon, susunugin niya ang lupa. Sa 2 Peter chapter 3, dito sa verse 10, ngunit darating ang araw ng Panginoon. Pag binababagit natin ng the day of the Lord, hindi yan Sunday. Yun ay judgment. Iba naman yung Lord's Day. Sabi rito, ngunit darating ang araw ng Panginoon na kaya ng isang magnanakaw
at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang mga lupa at gawang naroon ay masusunog. Ganyan. Kasi ang titira. Sabi na, hindi naman literal yan. Kanina, ano hindi literal? Kung hindi literal yan, hindi literal dating ang Panginoon. Kung literal ang dating ang Panginoon, literal din ang gagawin niya. So ito yung maling pag-asa. May mga born again, naniniwala sila sa abundant life. Ang pag-asa nila, pag sila naging born again, sila yayaman at magkakaroon ng physical na biyaya. Hindi totoo yun. Hindi tayo pinapangakuha ng Diyos tayo yayaman at magkakaroon ng physical na biyaya. Those are false hopes. Ang ating pag-asa ay spiritual, buhay na walang gan sa langit. Sabi nga natin, susunugin ng Diyos yan, langit at lupa. Saan na pupunta? Susunod, titira. Ito rin po isang babala sa atin na kung binibigyan natin ng halaga ang mga bagay sa lupa, masusunog lang yan pagdating ng Panginoon. Yun ang bibigyan natin ng pagpapahalaga. Mawawala lang yan. So yun kailangan tayong maniwala sa isang pag-asa. Isang Panginoon. One Lord. Ang ibig sabihin ng Lord, Master. Ang ating sinusunod. Ibig sabihin, kung one Lord, siya lang ating sinusunod. Yan ang ating Panginoon sa Kristo. Siya lang ang Panginoon, di ba? One Lord. Kailangan natin paniwalaan niyo. Sa Lucas chapter 6, verse 46, bakit tinatawag niyo ako Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi niya ginagawa sinasabi mo. So another, by necessary inference, pag ang isang tao ay Panginoon, kailangan sa bulong. So isa lang natin sinusunod. Sino yun? Ang ating Panginoon. Bakit? Ito sa John chapter 14, verse 6. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay, sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko kanya. Kailangan duman sa Panginoon bago dumating sa Ama. Kailangan sumunod sa Panginoon bago dumating sa Ama. Kailangan sumunod sa Panginoon bago makarating sa langit. Dito sa Mateo chapter 28, or Ephesians 1:22. At kaya lagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, at ginawa siya ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. So siya nalusunod. Kung meron tayong ginagawa na hindi ito galing sa Panginoon, sa iglesia, kakasaan tayo. Kaya kinakailangan, sigurado tayo, tiyak, ng mga bagay nating tinuturo, ginagawa, ay may kapamahalaan, otoridad ng Panginoon. Sapagkat siya lang isang Panginoon. So hindi tayo pwede sumunod sa iba, hindi sa ating Panginoon. Kaya nga po, wala tayong fellowship sa mga denomination. Meron silang ibang Panginoon. Gumagawa sila sa kanilang mga batas. Mga convention, conference, etc. Pinapalitan nila kaya pinaniniwalaan. Pero hindi po sa atin. Isa lang ang ating Panginoon. Isang pananampalataya. Isang pananampalataya galing po sa pistis kanya. At ang kahulugan, firm persuasion, a conviction based upon hearing. Pag nakikinig ka, it's used in the New Testament always of faith in God or Christ or things spiritual. So yung mga bagay, mayroon tayong malinaw, matatag ng paniniwala. Yun ay pananampalataya. Pero ito, pieces po ito, maraming pagkagamit sa banal na salita. Number 1, trust, pagtitiwala. Yun ay faith. Meron kang pagtitiwala. This Romans chapter 3, verse 25. O trustworthiness, ikay pwedeng pagkatiwalaan. Yun din po ay faith. O kaya, by metonymy, what is believed, the contents of belief. Yung ating pinaniniwalaan. O kaya, a ground for faith and assurance. Katiyakan. O kaya, a pledge of fidelity o katapatan. Yun ay pananampalataya. Pero sa talatang ito, ang ibig sabihin ng business ay yung ating pinaniniwalaan. In other words, isa lang ating pinaniniwalaan. Lahat tayo naniniwala lamang sa isang paniniwala. Hindi maraming paniniwala, kundi isang paniniwala. Ang ating tinuturo ay isa lang. Hindi tayo nagkakaroon iba-ibang klaseng aral. Yun po ibig sabihin ng isang pananampalataya, isa lang ating pinaniniwalaan. Ang ating pinaniniwalaan ay yung pinag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga nagsulat, inspired by the Holy Spirit. Dito sa John 16 verse 13, binasa na po natin kanina yan. 2 Peter chapter 1 verse 20. Paano yung mga propeta? Ang ibig lang sabihin ng propeta ay tagapagsalita ng Diyos.
na sila'y diretsong nagsasalita mula sa Espiritu Santo. Hindi katulad natin, kailangan tayo mag-aaral. Yung mga propeta, hindi siya nag-aaral. Sayin natin, una sa lahat, dapat niyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Ang sabi ni Pablo sa unang Korinto, sila po ay nagsasalita ng mga salitang galing sa Espirituhan niya. The spiritual words. Sa lahat at sinulat ni Pablo at ng mga nagsulat sa Biblia ay sulat ng salita ng Espiritu Santo yun. Ginagamit ng Espiritu ang mga salita ginagamit alibaw ni Pablo, pero ay galing sa Espiritu Santo yun. So yung makikita natin, inspired authors, sila ay nagsusulat habang inuudyukan ng Espiritu Santo, hindi nanggaling sa rin kaisipan o pagpapaliwanag. So kailan yun ang ating dapat paniwalaan. So dito po ang maliwanag na walang pagdududa na ito ay galing sa Espiritu Santo. Ito ay pinahayag sa atin, ito ay nansulat para sa mga tabinatan ng uling panahon, mga kapatid. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ito ay sinulat ng inspired authors. Sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng mga sulatan na ay kinasiyahan ng Diyos, inspired ganyan. Inspired by God. Ano ibig sabihin ng inspired? Literally, God breath. Galing sa ininga ng Diyos. Pag nagsasalita ka, kailangan mo ng hangin. Kung wala ng hangin, hindi ka pwede magsalita. Once upon a time, kung kwento ni Brother Rick noon, dahil si Brother Rick po, mahirap lang sila. So, sa mahabang panahon ng kanyang pag-aaral, doon sa paaralan niya, university, ang walang ito yun. So, nung nagtapos siya ng pag-aaral, nagkasakit ng bato. Noong dumating pa na masakit ang bato kanya, hindi ko makahinga kanya. At walang lumalabas sa aking bibig. Wala siyang hininga. Kaya kapag nagsasalita, kailangan natin ng hangin. Ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, na sa kapaglubo sa lahat ng gawang mabuti. Sa galing sa Diyos. Yun ay salita ng Diyos. At ito'y naisulat. Sa gawa, halimbawa, sa John chapter 20 verse 30, gawa si Jesus na marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga lagad. Hindi naisulat yun. Dahil kung sabi sa chapter 21, kung isusulat lahat ng mga ginawa ng Panginoon, hindi magkakasyang lahat ng aklat sa lupa. So, pinili lang. Ngunit ang mga ito sinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsasampalataya magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So, yun ang nakasulat. Doon lang tayo nakabase. Yun ang ating pinaggagalingan ng ating pananampalataya. Sa pananampalataya nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig sa salita ng Kristo o sa salita ng Diyos, depende sa ating sanin. So, yun ang isang pananampalataya. Yun ang pinahayag sa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pumalik lang po na malipin doon. So, yun ang isang pananampalataya. Ngayon, hindi tayo pwede magturo ng iba. Sa mga denominasyon, sabi nila, yun daw pong ebanghelyo at ang doktrina magkaiba. The gospel doctrine distinction. Pwede tayo magkaisa sa ebanghelyo kahit iba-ibang ating araw. Yun sabi nila. Pasilin nyo, hindi totoo yun. Subalit kahit kami ay isang angelo mula sa langit na mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba, sa aming ipinapangaral sa inyo, ay isang sumpahin. Ganyan. Sa 2 John 9, ang sino mang lumalampas at hindi nananatili sa alay Kristo ay hindi kinoroon ng Diyos. Ang nananatili sa alay, kinoroon ng Ama, kaya hindi ng anak. So mahalagang doktrina, di ba? Sa English, doctrine of Christ yun. Yung isa, the gospel of Christ. Kung tutuusin, pareho lang yun. Dahil sa Romans 6:17, ngunit salamat sa Diyos na bagamat kay dating mga lipid ng kasalanan, kayo taus-pusok sumunod sa inyo ng aral, a form of doctrine, na ipinagkatiwala, doon ay pinagkatiwala kayo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging malipid kayo sa paggawa ng matuwid. So ano yun? Ebanghelyo, di ba? Kung tayo sumunod sa ebanghelyo, tayo napalaya sa ating mga kasalanan.
Pero sinasabi ni Pablo, anyo ng aral. So yung ebanghelyo at yung doktrina ay pareho lang. Paano siya naligtas? Kung sila nabautismo, hindi mo ebanghelyo. O di ba hindi nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismo kay Kristo Jesus ay mga nabautismo tungo sa kanyang kamatayan. Kaya tayo nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan na kung paano sa Kristo yung muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalahati ng Ama, gayon din naman tayo makalakad sa panibagong buhay. No? Di ba ebanghelyo? Pero sabi ni Pablo, si Pablo lang sabi sa parehong kabanata na ito yung uri ng araw. So makikita natin, yung ebanghelyo ng Kristo, siya ng aral ng ating Panginoon. Walang pagkakaiba yun. Sa mga denomination, iba yung ebanghelyo, iba yung aral. Kaya sabi na, iba-ibang pangalan na, doktrina lang yung kanila. Ang mahalaga yung ebanghelyo. Hindi na sinasabi ni Pablo ng banal na sulatan. Ang ebanghelyo ng ating Panginoon, yung nangaral ng ating Panginoon. So we are saved by the gospel, we are saved by the doctrine. So yun ang isang pananampalataya dapat nating paniwalaan. Ngayon, isang bautismo. Ang isang bautismong tama ay meron siyang right subject. Sino ba binabautismohan? Ang binabautismo sa Biblia ay isang sumasampalataya na nagsisisi. Kinikilala niya ng kanyang dating pamumuhay masama at taliwas sa kalooban ng Diyos. Sa Mark 16:16, ang sumasampalataya at mabautismo na yung maliligtas. Katapat ang hindi sumasampalataya ay puro saan? Sa Acts chapter 2 verse 38, nagtanong yung mga inaralan ng mga kapatid, yung gagawin namin. Magsisi kayo at ang bawat isa sa inyo magpabautismo sa pangalan sa Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. So, you're a repentant believer. Yan binabautismo. We have the right, yung binasa na natin. Tapos, you have the right action. Immersion. Sa mga iba-iba denomination, iba-iba yan. Mayroong bisig, may buhos. Pero sa Biblia, ito po ay paglubog. Sa John chapter 3 verse 23, sinasabi sa atin, at si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon na malapit sa salim, sapagkat maraming tubig doon. So, ang bautismo ay nangangailangan ng maraming tubig. Eh kung wisik-wisik lang yan sa buhos, di mo kailangan ng maraming tubig. At ang bautismo ay isang paglilibing. Sa Romans 6:4, magbabasa natin, hindi ba? Tayo ay nilibing. Basahin po natin. Hindi ito literal na paglilibing, pero ito larawan ng paglilibing. Lahat na, kamakailan lang po, nilibing yung aming buso kapatid. Nilubog siya sa lupa. Kung umiskan lang namin ng konting lupa yun, tapos nilibing na, uhulihin ka ng police. Kailangan mo siyang ilubog sa lupa. Sigpasahin po natin sa Roman 6:4. Kaya tayo nilibing, nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan. Na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalahatian ng Ama, ngayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. So ito isang paglilibing. E di, maliwanag na lang immersion niya. At pag tayo nagbabautismo, pumapasok tayo sa tubig. Hindi ang tubig ang lumalapit sa atin. Tayo ang lumalapit sa tubig. Dahil lulubog mo eh. Doon sa Gawa, chapter 8, verse 38. Sila ikaw pa lumusog sa tubig. Ganyan. So yan ang tamang action. Tamang layunin. Ang layo ng bautismo para tayo maligtas, mapatawad na natin mga kasalanan, mapunta tayo kay Kristo. Yan ang layunin. Kung di yan ang layunin, yung po ay mali. Ang sumasampalataya at bautismo ay maliligtas. Kung ito hindi sumasampalataya, parusa. Yun ang binasa na natin kanina, magsisi kayo at magpabautismo bawat sa inyo sa pangalan sa Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Sa Galatia 3:27, sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismo kay Kristo ay binili si Kristo. So kailan tayo napunta kay Kristo? Nung tayo nabautismo nga. So yung mga sumasampalataya lang, maliligtas ka, hindi sila ligtas. Wala si Kristo sa kanila. Mapupunta lang ating Panginoon pag nabautismo nga. So, pag muli, makikita natin, tayo nadagdag sa iglesia. Pag tayo nabautismohan, tayo nadadagdag sa iglesia. At tayo maliligtas kung tayo magiging tapakin. Then those who gladly received His word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Paglabot tayo sa verse 47,
praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. So sino yun? Sumampalataya ng bautismo, ha? Sinadagdag sa iglesia. Hindi natin gagawin yan, ba hindi kayo maliligtas. So yun ang bautismo nagliligtas. At ang pinakahuli, isang Diyos at Ama. Isang Diyos at Ama na nasa lahat, at siya nasa ibabaw na lahat, at sumasalat at nasa lahat. Ibig sabihin, ito ang nagplano sa lahat ng mga bagay. Hindi sinasabi rito na isang Diyos na walang iba kundi ang Ama. Hindi siya lang ang Diyos na Ama. Yun ang Ama. Pero hindi sinasabi siya lang ang Diyos. Dahil makikita natin, ito yung sitwasyon ng Diyos. Yan ang Diyos. So ito yung binubuo ng tatlo. Ang Ama, ang Espiritu Santo, at ang Anak. Lahat ng bautis sa kanila ay tinatawag ng Diyos. Sila nasa kalagayan ng pagiging Diyos. Pero ang Ama, hindi ang Espiritu Santo, and vice versa. Ang Espiritu Santo, hindi siyang anak, and vice versa. At ang Ama, hindi siyang anak, and vice versa, na nagkakaisang Diyos. Kung babasahin po natin yung mga talata, yan ang Diyos. Siya'y nagkakaisang Diyos. Bakit doon sa Efeso, bakit sila iwahiwalay? Di ba iwahiwalay sila? Merong isang Panginoon, yun ang ating Panginoon. May isang Espiritu. May isang Diyos at Ama. Pero tandaan ninyo, ang Diyos ay Panginoon. Ang Diyos ay Espiritu. At ang Diyos ay Ama. Dito sa Deuteronomy 6:4, sabi niya, ang Diyos ay isang Panginoon. So, siya tinatawag ng Panginoon. At ang Diyos ay Espiritu. Sa John 4 verse 24. At ang Diyos ay Ama. Kahit ang Panginoon ay tinawag ng Ama. Doon sa Isaiah 9:6, Everlasting Father. So, yun ang kalagayan ng Diyos. So, bakit may isang Panginoon? May isang Espiritu at isang Ama? Yun ay dahil yun ang kailang kanya-kanyang gawain sa pagliligtas. Isang Panginoon dahil siya may kapamahalaan na magligtas. Isang Espiritu dahil ito tagapagpahayag at tagapagtunang buong katotohanan. Isang Diyos na Ama, siya nagplano niya. At siya naglagay kung paano mangyayari yan. So, ang perspective niya, naglalagay ito sa kailang kanya-kanyang gawain sa pagliligtas ng tao. Hindi ibig sabihin ng Panginoon, si Kristo lang ang Panginoon. Ang Diyos ay Panginoon. Hindi ibig sabihin ng Espiritu Santo siya lang Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Hindi ibig sabihin ng Diyos lang ang Ama. Dahil ang ating po tinawag sa walang Ama, di ba? Kung kailangan natin tignan niya sa kailang gawain sa pagliligtas ng tao, mga kapatid. So, yun ang basis ng ating pagkakaisa. Pag nag-iba, may nag-iba dyan, hindi tayo pwede magkipagkaisa. Kung may nagsabing maraming iglesia, hindi pwede yan. Pag nagsabing Espiritu ay hindi Diyos, hindi tayo pwede magkaisa dyan. Pag sinabing mayroong 144,000 sa langit at karamihan sa lupa, hindi tayo pwede magpagkaisa dyan. Pag sinabing ang Panginoon ay hindi Diyos, hindi tayo pwede magkipagkaisa dyan. Pag sinabing maraming klaseng paniniwala, piliin mo lang gusto mo, hindi pwede yan. At iba-ibang klaseng bautismo, hindi rin pwede yan. At kailangan nating paniwala na may Diyos, may isang Diyos at Ama. Yun ang masya ng ating pagkakaisa. Pag may nag-iba dyan, hindi tayo pwede magkipagkaisa. Kaya, hindi tayo pwede magkaisa sa mga INC, sa mga Saksi ni Jehovah, Seventh-day Adventist. Ay, mayroon silang pagkakaiba sa mga bagay na yan. So, yung tama, ang kailang tinuturo sa mga bagay na yan, pwede tayo magkipagkaisa. So, yun ang scriptural basis na ating pagkikipagkaisa. May mahalaga yan kasi pag nagkipagkaisa tayo sa mga tao, hindi dapat tayo magkipagkaisa. Compromise yun. Ang ating kaluluwa ay hindi malilita. Tingnan nyo sa 2 John 9. Bilang panghuli ng ating mensahe. Sa 2 John 9 to 11. Tatlong klaseng tao ito. Isahin natin. Yung unang tao, ang sino mang lumalampas at hindi na nanatili sa ni Kristo ay hindi kinaroonan ng Diyos. Ang nananatili sa aral ay kinaroonan ng Ama at kay dinala. Yun ang unang tao. Yung pangalawa. Kung sa hindi dumating ang sino man na hindi dalang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang batiin. So ito yung natuturo ng mali.
Sino yung pangatlo? Yung tumatanggap sa mali. Sabi sa 11, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nakikipagbahagi sa kanyang masasamang gawa. So, hindi tayo pwede makipagkaisa. Hindi ganito dala-dala ng isang tagapagturo o isang kongregasyon. Kahit sabihin pa yung Church of Christ. Pag meron ang iba dyan, kahit isa, hindi tayo pwede makipagkaisa. So, ito po ang ating mensahe po sa mga po ito. Maraming salamat sa inyong matyagang pakinig. Ibalik natin muli kay kapatid Raul ang pamumula po sa